Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Para sa kanya ito. Sa katunayan, ang Aaron ay para din sa kanyang sarili. Kung tutusin, kung kaya niyang sugpuin ang masamang espiritu sa kanyang katawan kanina, ang Aaron ay magiging isang mas kaunting pasanin. Gusto mo ibigay sakin? Naguguluhan si Qin Shuang. Hindi niya alam ang antas ni Zhenyo Shenjian. Ngunit alam niya na ang mga bagay na maaaring gamitin upang sugpuin ang hari ng mga hayop at ang Diyos ng ginto ay hindi karaniwan. Sa mundong ito, 2 bagay ang pinakasinisiraan ng mga practitioner. Ang isa ay isang espiritual na alagang hayop, at ang isa ay isang magic na sandata. Ang Zhenyo Magic Sword ay walang alinlangan na isang magandang magic weapon. Isa itong tukso na hindi matatanggihan ng sinuman. Gusto rin ni Qin Shuang, ngunit mabilis at malumanay siyang ngumiti, hindi, itabi mo ito, nakakatulong ito sa iyo. Umiling si Han Sanchen, ako ay isang alipin lamang, at wala akong anumang mga nagawa. Ang paghawak nito ay isa ring kahangahangang bagay. Iba kayo, maaabot ninyo ang isa't isa. Tsaka, ayaw mo bang kunin ang entrance exam? Makakatulong sa iyo. Si Qin Shuang na mukhang napahiya ang mga salita ni Aaron sa tulong ni Zhenyo Shenjian. Marami siyang madadaanan sa entrance exam, paano niya hihilingin ang mga bagay ni Aaron. Kunin mo si Han Sunny at inilagay ang Zhenyo Shenjian sa kamay ni Qin Shuang. Kung mayroon siyang pango na palakol, wala na siyang lahat. Sa kanya. Alam din ni Qin Shuang, ang kabaitan ay mahirap ngunit, kung gayon, ipinapangako ko sa iyo, magtatagumpay ako sa pagpasok sa palasyo, hindi matutugunan ang iyong mga inaasahan. One thing for another. Kung ayaw mo, ayaw ko rin. Hindi man ito kasing ganda ng magic sword, ginawa ko ito at sinundan ako ng mahigit 20 taon. Panipi, ngumiti at tumango si Han Sanchen. Kung hindi mo gusto ang espadang ito, tinatayang hindi tatanggapin ni Qin Shuang ang magic sword ng Zhenyo. Nang makitang tinanggap ni Han 3,000 ang kanyang espada, ngumiti si Qin Shuang at gumaan ang pakiramdam, nga pala, Aaron, tayo ay magpapahinga sa gubat ng mga hayop sa loob ng 7 araw. Sapat na ba iyon? Tama na. Sa katunayan, hindi sapat ang 7 araw para pangalagaan ng mabuti ni Aaron ang kanyang katawan, ngunit ayaw ni Aaron na gumugol ng masyadong maraming oras. Kung tutusin, marami pa siyang kailangang gawin. Well, ano ang gusto mong kainin araw-araw? Sabihin mo sa akin, magpahinga kapag katapos kumain. Sabi ni Qin Shuang. Sabay stroke, isang piraso ng gasa ang nakasabit sa gitna ng 2 puno. Lumipad siya ng marahan at nahulog dito na parang diwata. Pumikit siya at nagpahinga. Tumango si Han Sanchen at binawi ang kanyang dayami upang linangin ang kanyang sarili. Sa ganitong paraan, pagkaraan ng 3 araw, unti-unting bumuti ang katawan ni Aaron. Sa panahong ito, ang Aaron ay hindi lamang kumakain ng isda araw-araw, ngunit nagninilay din. Bagamat napakabagal upang mabawi ang kanyang panloob na paghinga sa pamamagitan ng pag-asa sa elementarya na pamamaraan ng pag-iisip ng nihilismo, hindi niya matiis ang malakas na enerhiya ng mga kalakal,
kaya't mas mabilis siyang nakabawi kaysa sa mga ordinaryong tao. Inaasahan ni Qin Shuang na ang Aaron ay kukuha ng hindi bababa sa kalahating buwan upang makalakad ng normal, ngunit hindi niya inaasahan na makalipas ang 3 araw, ang Aaron ay magagawang tumalon at manghuli ng isda. Ang teknolohiya ng pag-ihaw ng isda ng Qin Shuang ay lumalaki din. Susunod, nagpasya si Han Sanchen na turuan si Qin Shuang Loyo Sword. Sa una, hindi tinatanggihan ni Qin Shuang ang katotohanang gustong turuan ni Han Sanchen ang sarili, ngunit lahat ito ay dahil sa relasyon nila ni Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, ano ang maituturo ni Han Sanchen kay Qin Shuang? Ang Aaron ay maaaring manghuli ng isda at magluto ng pagkain ng mas mahusay kaysa sa kanyang makakaya, ngunit may ilang mga problema tulad ng paglilinang. Ngunit ang batas ng tunay na halimuyak ay hindi lamang naaangkop sa daigdig ng daigdig, sa daigdig ng Xuanyuan, at maging sa daigdig na may 8 sulok, ngunit nananatiling hindi nagbabago, nagiging numero 1 sa universo. Nang talagang natutunan ni Qin Shuang ang pamamaraan ng Falling Rain Sword, ang buong puso niya ay nabigla. Ang set ng sword technique na ito ay masasabing sobrang misteryoso. Ang bawat pag-atake at pagtatanggol ay isang top-level na gawain. Ang mas nakakagulat kay Qin Shuang ay hanggat siya ay may dalang ganitong uri ng sword technique, siya ay magkakaroon ng napakainit na hininga na dumadaloy sa kanyang buong katawan, na nagpapataas ng kanyang buong diwa. Bilang karagdagan, kapag si Qin Shuang ay nagsasanay pa rin ng espada, palagi niyang nararamdaman na may isa pang napakahinang hininga na naglalakbay sa buong katawan niya. Ang hiningang ito ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang salpok. Hindi niya masabi kung anong impulse iyon, ngunit ang tanging natitiyak niya ay gusto niyang maging mas malapit sa Aaron kapag ginagamit niya ang espada. May ganitong ideya din ang Aaron. Kung ang orihinal na Qin Shuang ay sapat na maganda upang alisin ang kaluluwa ng sinumang tao, ang kagandahan ni Qin Shuang ay higit na kaila-hilakbot kapag nagsasanay ng espada. Kahit na ang mod ng Aaron ay matatag at abnormal, magkakaroon ng kahanga-hangang kaguluhan. Dahil dito, labis na nagkasala ang Aaron. Ito ay ang pagkakasala ni Ivory sa kanyang puso. Sinabi ni Reason kay Aaron kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit sa tuwing nakikita niya si Qin Shuang, ang katwiran ay lalong mawawala, at mapapa-address pa ito ng salpok. Nang alisin ni Aaron ang kanyang sword technique, nag-alala siya. Pagtalikod niya ay bigla siyang natamba na hindi matatag ang paa. Si Qin Shuang ay ganap na nahuhulog sa pakiramdam ngayon, at naaninag na siya ay medyo mabagal. Nang sinubukan niyang hilahin ang Aaron, hindi lang niya ito hinawakan, kundi direktang ibinaba niya. 2 tao mabigat mahulog magkasama, Aaron presyon sa Qin Shuang. Pagtingin ng malapitan, ang mukha ni Qin Shuang, na bahagyang pinagpapawisan, ay perpekto. Dagdag pa, dahil sa pagkahulog, ang 2 tao ay malapit sa isa't isa. Ramdam na ramdam nila ang tibok ng puso at paghinga ng isa't isa. Ang Aaron ay kinakapos ng hininga, at si Qin Shuang ay lalong humihinga. Ang Aaron ay may malakas na salpok sa kanyang katawan. Bahagyang namumula ang mukha ni Qin Shuang at bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata. Tumigil ka. Sa sandaling ito, isang dagandong ang dumating. Lumingon sila sa likod. Sa oras na ito, pinangunahan ni Wu Yan ang isang grupo ng mga disipulo na sumugod sa Qin Shuang. Nang makita nila ang Aaron na dinidiin si Qin Shuang, si Ye Gacheng, na nakatayo sa likod ni Wu Yan, galit na. Galit siya nang makitang muli si Qin Shuang malapit na makipag-ugnayan sa ibang mga lalaki. Nagngangalit din ang isang grupo ng mga alagad na nihilist sa oras na ito, na umaasang maharap si Aaron sa hustisya ng mga alagad na itinago ito sa loob ng 7 araw. Ang ipinagbabawal na kagubatan ng mga hayop ni Wu Yanjian ay hindi na naulit at nagpasya siyang dalhin ang isang pangkat ng mga tao upang makita kung ano ang nangyari sa kagubatan ng mga hayop Shuang. Sa oras na ito, direktang lumilipad si Ye Gacheng sa Aaron na may lakas ng kulog. Direkta niyang sinisipa si Aaron palayo. Pagkatapos, hinailan niya si Qin Shuang. Okay ka lang ba? Nakababatang martial sister na si Qin Shuang. Si Ye Gacheng hit Aaron, galit na galit si Qin Shuang na baliin ang kamay ni Ye Gacheng, na bigla upang makita kung paano si Aaron. Napahiya si Ye Gacheng sa hangin, at puno ng puot ang kanyang mukha. Siya ay hindi pinapansin ni Qin Shuang, at ang Qin Shuang ay para lang sa basura. Paano niya matitiis? May nanlamig sa kanyang mga mata. Tumayo siya at naglakad patungo sa Aaron.
Pagkatapos ay humakbang siya, ikaw na alipin ng basura, maglakas loob na hamakin ang mga alagad ng nihilismo, papatayin kita ngayon, bilang isang halimbawa. Ye Gotcheng sinabi, sa mga kamay ng isang pag-atake agad pagkakaisa, gusto niya iron hindi magandang kamatayan, ang paglipat na ito, halos ang kanyang buong lakas. Kung maglakas loob kang patayin siya, papatayin kita kaagad. Inilabas din ni Qin Shuang ang mahabang espada sa oras na ito at malamig na hinarang ang Aaron. Puno ng balak na pagpatay ang mga mata niya. Ang buong katauhan ni Ye Gotcheng ay lalong nagalit. Si Qin Shuang, para sa kapakanan ng basura, hindi lamang binabaliwala ang kanyang sarili, ngunit gusto pa niyang maging kaaway ng kanyang sarili. Bakit? Siya ang pinakanamumukod tanging binata sa nihilismo. Si Qin Shuang, isang walang katulad na kagandahan, ay dapat maging karapat-dapat sa kanyang sarili sa halip na sa kasalukuyang basura. Tama na. Sa oras na ito, gumawa ng tunog si Wu Yan sa oras. Ayaw niyang makakita ng dalawang mahuhusay na alagad na nag-aaway. Wala itong naidulot na mabuti sa nihilismo. At saka, para lang ito sa isang walang kwentang alipin. Sa sandaling dumating si Wu Yan, kinuha niya ang isang grupo ng mga disipulo sa likuran niya upang sundan siya. Para silang mga lobo isa-isa. Pagtingin sa kanilang mga mata, tila babalatan nila ang Aaron. Si Uncle Jia Yuan, tulad ng nakikita mo, si Aaron, isang alipin, ay sinusubukang maliitin ang nakababatang martial sister ni Qin Shuang. Isa itong malaking krimen. Binawi ni Ye Gotcheng ang kanyang espada, tinitigan ang Aaron at sinabihan si Wu Yan. Malamig na ngumuso si Qin Shuang, bakit sa tingin mo ay hinahamak niya ako? Hindi ba ako maaaring magboluntaryo? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, isang grupo ng mga disipulo ang nagulat, at malapit nang sumabog si Ye Gotcheng, Qin Shuang, ikaw. Si Qin Shuang ay isang kilalang kagandahan ng nihilismo. Parehong nihilismo at maraming dayuhang alagad ang nakakabit sa diwatang ito na parang kagandahan. Isang luho ang magsabi ng ilang salita sa kanya. Ngunit si Aaron, ang walang kwentang alipin, ay hindi lamang napakalapit sa kanya, kundi pati na rin. Sa kabaligtaran, sinabi ni Qin Shuang na siya ay kusang loob. Paano ito? Paano lalapit sa kanya ang isang basura? Kahit na si Qin Shuang ay talagang hindi kusang loob, ngunit gusto niya para sa kanya sa harap ng napakaraming tao, huwag pansinin ang mukha ay sinabi na siya ay kusang loob, ang ganitong uri ng paggamot, hayaan din ang lahat na sumabog ang mood. Sa oras na ito, seryosong tumingin si Wu Yan kay Qin Shuang at sinabing, Shuanger, ikaw ay isang potensyal na disipulo ng nihilismo. Dapat kang magsalita ng maayos. Oo, alang-alang sa isang alipin, nararapat bang sabihin mo iyon? Tinahak ni Ye Gotcheng ang daan. Tito, ngayon lang ako nag-volunteer. Wala itong kinalaman sa Aaron. Tama si Qin Shuang. Qin Shuang, galit na umungal si Ye Gotcheng, nagsisinungaling ka, paano ka makakasama ng isang alipin? Pinilit ka niya, tama. Bina-blackmail ka ba niya? Kung gayon, papatayin ko siya kaagad. Panipi, sinabi ko na kung ikaw maglakas loob na patayin si Aaron, hindi kita papatayin at sumusumpa na hindi ako magiging tao. Ang mga mata ni Qin Shuang ay puno ng balak na pagpatay, at ang kanyang magandang mukha ay mas malamig pa. Walang magdududa na ang mga salita ni Qin Shuang sa oras na ito ay mga salita lamang, talagang gagawin niya ito. Galit na galit si Ye Gotcheng kaya nanginginig ang buong tao. Sa harap ng napakaraming tao, hindi binibigyan ni Qin Shuang ang sarili ng anumang hakbang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.